May buwelta ang Malacanang kaugnay sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na baka matulad kay dating Senator Ninoy Aquino ang kanyang amang si dating Pangulong Duterte kapag umuwi ito sa Pilipinas. Ang detalye sa balitang pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Hindi raw dapat ikumpara si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pumanaw na si dating Senador Benigno Ninoy Aquino. Iyan ang sagot ng Malacanang kaugnay sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na nagbabala sa kanyang ama na baka umano matulad sa sinapit ng dating mambabatas sakaling makauwi ng Pilipinas. Napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder. Mismong si dating Pangulong Duterte anya ang nagkumpara sa kanyang sarili kay Adolf Hitler, pinuno ng Nazi Germany na itinuturong responsable sa pagsisimula ng ikalawang pandaigdigang digmaan na nagresulta ng pagkamatay ng milyong-milyong tao. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts? In the Philippines, there are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. Pinalagan din ng pamilya Aquino ang pagkukumpara kay dating Pangulong Duterte kay dating Senador Ninoy Aquino. Git nila kung pag-aaralan ang kasaysayan, nakikita na ibang-iba ang ginawa ni Ninoy kay Duterte. Inalmahan din ng August 21 Movement o ATOM, grupong nabuo at nagprotesta sa pagkamatay ni Aquino noong 1983. Umuwi raw noon ang pumanaw na mambabatas para makipag-usap kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. habang si Duterte umaasang makauuwi ng Pilipinas para takasan ang kanyang pananagutan sa krimen laban sa sangkatauhan. Wala umanong basihan at walang katotohanan ang mga sinasabing banta sa buhay ng dating Pangulo at kasalukuyang Vice-Presidente. Nakapagtatakaan niya kung saan nakukuha ni VP Duterte ang mga ganitong kwento. Sabi ng palasyo, dapat may konkretong ebidensya bago maglabas ng mga ganitong pahayag. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan.